Si Leonardo Malian Manisio o mas kilala sa alias na Nardong Putik ay isang Filipino gangster na nagmula sa Cavite. Siya ang isa sa kinatatakutang gangster ng Cavite noong 50s hanggang 70s. Binansagan siyang public enemy number 1 ng Cavite dahil sa may bigat na mga kaso nito. Ayon sa mga istorya noon, nagtataglay itong si Nardong Putik ng kakaibang kapangyarihan dahil sa kanyang mga suot na anting-anting. Ito ang itinuturong dahilan kung bakit ilang beses siyang nakakatakas sa mga ginagawang pananambang sa kanya. Hindi lang yun, dahil hindi raw ito tinatablan ng bala. Pinanganak si Nardong Putik noong March 5, 1925 sa Sabang Dasmariñas, Cavite. Ang mga ninong nito nung bininyagan ay mga bigatin dahil ang tatay nito ay nagtatrabaho sa mga bigating pamilya tulad ng pamilya Karungkong, Mangubat at Bargaza family. Dahil naging tauhan ng tatay niya sa mga bigating pamilya, nadamay na rin ito at naging target ng mga kaaway ng kanyang mga amo. Taong 1945 nung ninakawan ng mga alagang hayop ang pamilya ni Nardo at pinaslang ang kanyang tatay ng grupo ng armadong gerilya sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Emiliano de la Cruz na mula sa 14th Infantry Unit ng Barrio Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Si Colonel de la Cruz ang mortal na kalaban ng amo ng tatay ni Nardo na balak kontrolin ang buong Dasmariñas. Dahil sa ginawang pagpaslang ng grupong ito sa kanyang ama, dito na mo ang galit ni Nardo at sumumpang maghihiganti ito sa mga taong nasa likod ng pagkamatay ng kanyang ama. Dito niya naisip na kinakailangan niya ng padrino na mahiging kasangga niya dahil hindi niya kakayanin mag-isa na kalabanin ng grupong bumaslang sa kanyang ama. Lalo na't that time naglipaan na ang mga gangster sa Cavite. Dahil sa impluensya ng dating amo ng kanyang ama na si Mayor Felicimo Karungkong, inappoint si Nardo bilang police officer ng Dasmariñas noong 1944. Dito nakamit ni Nardo ang hustisya sa ginawang pagpaslang sa kanyang ama. Pagkalipas ng ilang taon, taong 1948, dito na nasangkot si Nardo sa mga iba't ibang illegal na gawain. Ayon sa files ng Philippine Constabulary, nasangkot siya sa kasong illegal possession of firearms to kidnapping. Bukod sa mga kasong ito, noong 1952, na-involved din siya sa pagpaslang sa mayor at sa mga pulis, kabilang na ang police chief na gamit lamang ang kutsilyo. Si Nardong Putik din ang nasa likod ng pagpaslang noong 1957 kay Lieutenant Colonel Laureano Maraña na isang provincial commander ng Cavite at 7 iba pang mga kasamaan nito. Si Nardo ay naging pinuno ng grupo ng mga bandido na sangkot sa pangingidnap, sa robbery, pagnanakaw ng mga kotse, pagtatanim ng pinagbabawal na damo, at hinahire ito ng mga politiko bilang gunman. Pero bakit nga ba binansagang Nardong Putik si Leonardo Manisio? Ito ay dahil naging kilala ito sa kanilang lugar na hindi mahuli-huli ng otoridad, na bukod sa kanyang anting-anting, ang isa sa kanyang diskarte at estilo para hindi mahuli ng mga pulis, lumulubog ito sa putikan at gumagamit ng maliit na kawayan para gamitin na daluyan ng kanyang paghinga. Kaya naman binansagan siya na Nardong Putik. Taong 1953 nung nahuli si Nardo ng otoridad at ikinulong sa Constabulary Stockade ng Imus, Cavite. Pero nakatakas ito noong 1955. Kaya naman tinugis ito ng grupo ni Philippine Constabulary Commander na si Lieutenant Colonel Laureano Maraña noong 1957. Pero nung nagpang-abot ang dalawang grupo, nasawi si Lieutenant Colonel Maraña kasamang 7 nitong mga kasamaan. Noong 1958, na-corner at nadakip si Nardong Putik sa isang palayan ng Barrio Medition, Imus, Cavite sa paungunan ni na Lieutenant Elias R. Lazo Jr. at Lieutenant Federico D. Navarro. Walang nagawa si Nardo kundi sumuko na lang. Dahil sa matagumpay na paghuli kay Nardong Putik, na-promote bilang kapitan ng 2 at pinarangalan ng Gold Cross Medal na pangatlo sa Military Battle Award dahil sa makapigilinang paghuli kay Nardo. Matapos ang ginawang paglilitis, nasintensyahan si Nardong Putik ng 182 years and 2 months na pagkakabilanggo sa National Penitentiary sa Muntinlupa. Noong October 1969, nakatakas na naman si Nardong Putik sa kulungan at nagtago sa kanyang hometown sa puder ng kanyang long-time mentor na si dating Mayor Remigio Karungkong. Noong February 10, 1971,
Dalawang agent sa narcotic divisions ng NBI ang pinaslang ni Nardong Putik at ng kanyang mga kasamahan. Ginawang pagpaslang na ito bilang ganti, kasunod ng ginawang raid sa plantation ng pinagbabawal na damo na protektado ni Nardong Putik. Dahil sa pangyayaring ito, nagsanib puwersa na ang NBI at Philippine Constabulary Force para mahuli si Nardong Putik dead or alive. Nga pala, ang Philippine Constabulary Force, ito yung mga pulis noon na nagme-maintain ng peace and order sa bansa. Na-disband lang ito noong 1990 at pinalitan ng Civilian Police Force noong 1991. Anyway, nung nagsanib ang NBI at Philippine Constabulary Force, matindi ang ginawang panghahunting kay Nardong Putik. Katunayan, pinatungan pa ang ulo nito ng 20,000 pesos ng bagong acting mayor na si Juanito Johnny Remulla. Malaking halaga ng 20,000 pesos that time. Sinubukang makiusap ng NBI sa Bishop ng Caloocan para kumbinsin na lang sana si Nardo na sumuko na lang ng buhay. Pero nabigo lang sila. Noong October 9, 1971, sinubukang sundan ng task force itong si Nardo hanggang sa nadiskubre ng otoridad ang hideout nito. Naganda ang constabulary para sa gagawing pananambang kinabukasan. October 10, 1971, si Nardong Putik sakay ng pulang Chevrolet Impala habang binabaybay ang kalsada sa pagitan ng Panamitan at Kawit, Cavite. Nakahanda na ang checkpoint ng task force. Nang papalapit na ito sa checkpoint at pinapahinto na ng otoridad, lalo pa nitong binilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Kaya naman ang mga nakapwesto na NBI agents at police officers ay agad na nagpaulan ng putok sa sasakyan na agad-agad na kinasawin ni Nardong Putik. Sa kanyang sasakyan, na-recover ang isang revolver, 300 pesos, peking $150, pitaka at notebook na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa kanyang mga pagkakautang. Meron din ditong natagpo ang mga peking dokumento. Matapos ang pagpaslang kay Nardong Putik, sunod-sunod na naaresto ang iba pa niyang mga kasamahan. Si Leonardo Malian Manisio o mas kilala sa alias na Nardong Putik ay isang Filipino gangster na nagmula sa Cavite. Siya ang isa sa kinatatakutang gangster ng Cavite noong 50s hanggang 70s. Binansagan siyang public enemy number 1 ng Cavite dahil sa may bigat na mga kaso nito. Ayon sa mga istorya noon, nagtataglay itong si Nardong Putik ng kakaibang kapangyarihan dahil sa kanyang mga suot na anting-anting. Ito ang itinuturong dahilan kung bakit ilang beses siyang nakakatakas sa mga ginagawang pananambang sa kanya. Hindi lang yun, dahil hindi raw ito tinatablan ng bala. Pinanganak si Nardong Putik noong March 5, 1925 sa Sabang Dasmariñas, Cavite. Ang mga ninong nito nung bininyagan ay mga bigatin dahil ang tatay nito ay nagtatrabaho sa mga bigating pamilya tulad ng pamilya Karungkong, Mangubat at Bargaza family. Dahil naging tauhan ng tatay niya sa mga bigating pamilya, nadamay na rin ito at naging target ng mga kaaway ng kanyang mga amo. Taong 1945 nung ninakawan ng mga alagang hayop ang pamilya ni Nardo at pinaslang ang kanyang tatay ng grupo ng armadong gerilya sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Emiliano de la Cruz na mula sa 14th Infantry Unit ng Barrio Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Si Colonel de la Cruz ang mortal na kalaban ng amo ng tatay ni Nardo na balak kontrolin ang buong Dasmariñas. Dahil sa ginawang pagpaslang ng grupong ito sa kanyang ama, dito na mo ang galit ni Nardo at sumumpang maghihiganti ito sa mga taong nasa likod ng pagkamatay ng kanyang ama. Dito niya naisip na kinakailangan niya ng padrino na mahiging kasangga niya dahil hindi niya kakayanin mag-isa na kalabanin ng grupong bumaslang sa kanyang ama, lalo na't that time naglipaan na ng mga gangster sa Cavite. Dahil sa impluensya ng dating amo ng kanyang ama na si Mayor Felicimo Karungkong, inappoint si Nardo bilang police officer ng Dasmariñas noong 1944. Dito nakamit ni Nardo ang hustisya sa ginawang pagpaslang sa kanyang ama. Pagkalipas ng ilang taon, taong 1948, dito na nasangkot si Nardo sa mga iba't ibang illegal na gawain. Ayon sa files ng Philippine Constabulary, nasangkot siya sa kasong illegal possession of firearms to kidnapping. Bukod sa mga kasong ito, noong 1952, na-involved din siya sa pagpaslang sa mayor at sa mga pulis, kabilang na ang police chief na gamit lamang ang kutsilyo.
Si Nardong Putik din ang nasa likod ng pagpaslang noong 1957 kay Lieutenant Colonel Laureano Maraña na isang provincial commander ng Cavite at 7 iba pang mga kasamahan nito. Si Nardo ay naging pinuno ng grupo ng mga bandido na sangkot sa pangingidnap, sa robbery, pagnanakaw ng mga kotse, pagtatanim ng pinagbabawal na damo, at hinahir ito ng mga politiko bilang gunman. Pero bakit nga ba binansagang Nardong Putik si Leonardo Manicio? Ito ay dahil naging kilala ito sa kanilang lugar na hindi mahuli-huli ng otoridad, na bukod sa kanyang anting-anting, ang isa sa kanyang diskarte at estilo para hindi mahuli ng mga pulis, lumulubog ito sa putikan at gumagamit ng maliit na kawayan para gamitin na daluyan ng kanyang paghinga. Kaya naman binansagan siya na Nardong Putik. Taong 1953 nung nahuli si Nardo ng otoridad at ikinulong sa Constabulary Stockade ng Imus, Cavite. Pero nakatakas ito noong 1955. Kaya naman tinugis ito ng grupo ni Philippine Constabulary Commander na si Lieutenant Colonel Laureano Maraña noong 1957. Pero nung nagpang-abot ang dalawang grupo, nasawi si Lieutenant Colonel Maraña kasamang 7 nitong mga kasamaan. Noong 1958, na-corner at nadakip si Nardong Putik sa isang palayan ng Barrio Medition, Imus, Cavite sa pangunguna ni na Lieutenant Elias R. Lazo Jr. at Lieutenant Federico D. Navarro. Walang nagawa si Nardo kundi sumuko na lang. Dahil sa matagumpay na paghuli kay Nardong Putik, na-promote bilang kapitan ng 2 at pinarangalan ng Gold Cross Medal na pangatlo sa Military Battle Award dahil sa makapigilinang paghuli kay Nardo. Matapos ang ginawang paglilitis, nasintensyahan si Nardong Putik ng 182 years and 2 months na pagkakabilanggo sa National Penitentiary sa Muntinlupa. Noong October 1969, nakatakas na naman si Nardong Putik sa kulungan at nagtago sa kanyang hometown sa puder ng kanyang longtime mentor na si dating Mayor Remigio Carongcong. Noong February 10, 1971, 2 agents sa Narcotic Divisions ng NBI ang pinaslang ni Nardong Putik at ng kanyang mga kasamahan. Ginawang pagpaslang na ito bilang ganti, kasunod ng ginawang raid sa plantation ng pinagbabawal na damo na protektado ni Nardong Putik. Dahil sa pangyayaring ito, nagsanib puwersa na ang NBI at Philippine Constabulary Force para mahuli si Nardong Putik dead or alive. Nga pala, ang Philippine Constabulary Force, ito yung mga pulis noon na nagme-maintain ng peace and order sa bansa. Na-disband lang ito noong 1990 at pinalitan ng Civilian Police Force noong 1991. Anyway, nung nagsanib ang NBI at Philippine Constabulary Force, matindi ang ginawang panghahunting kay Nardong Putik. Katunayan, pinatungan pa ang ulo nito ng 20,000 pesos ng bagong acting mayor na si Juanito Johnny Remulla. Malaking halaga ng 20,000 pesos that time. Sinubukang makiusap ng NBI sa Bishop ng Caloocan para kumbinsin na lang sana si Nardo na sumuko na lang ng buhay. Pero nabigo lang sila. Noong October 9, 1971, sinubukang sundan ng task force itong si Nardo hanggang sa nadiskubre ng otoridad ang hideout nito. Naganda ang constabulary para sa gagawing pananambang kinabukasan. October 10, 1971, si Nardong Putik sakay ng pulang Chevrolet Impala. Habang binabaybay ang kalsada sa pagitan ng Panamitan at Kawit, Cavite, nakahanda na ang checkpoint ng task force. Nang papalapit na ito sa checkpoint at pinapahinto na ng otoridad, lalo pa nitong binilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Kaya naman ang mga nakapwesto na NBI agents at police officers ay agad na nagpaulan ng putok sa sasakyan na agad-agad na kinasawin ni Nardong Putik. Sa kanyang sasakyan, na-recover ang isang revolver, 300 pesos, peking $150, pitaka at notebook na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa kanyang mga pagkakautang. Meron din ditong natagpo ang mga peking dokumento. Matapos ang pagpaslang kay Nardong Putik, sunod-sunod na naaresto ang iba pa niyang mga kasamahan.